kumpleto na makukuha niya. Diba sabi natin dapat may sinag ng araw, may tubig, may abono, may hangin sa ugat, at saka yung hangin sa distansya. Okay, paano? Pwede mo siyang, akong ginagawa ko, tatanim ako dito ng ampalaya sa gilid na to. Yan siya kukuha ng abono, yan siya iinom ng tubig, at dahil nilagyan natin ng mga pampabuwagag, may hangin sa ugat. Pero yung sinag ng araw niya, dito niya kukunin kasi dito ko gagawa ng balag. May saka ng produkto, bukas pa yung ibabaw. So, taniman mo dito ng kalabasa, pwede mong pagpapanin dito. Yan siya kakain, iinom, hihinga yung ugat, pero yung sinag ng araw dito niya kukunin. May dalawa ka na. Pwede kang magtanim dito, kung 1 metro, kaya nga sabi ko 1 metro kwadrado ang una yung subukan eh. Pwede kang magtanim dito ng talong, ng kamatis, ng okra, at ng sili. Yung unang 1 buwan ng halimbawa ng talong, ang kakainin niyang area ng dahon niya, hanggang dito lang yan. Tapos yung iikot yan, yung iba ay dito. Sa usapin ng liwanag ng araw. So dyan sa kakain, iinom, saka yung ugat, yung hangin. Ganon din dito. Makalipas yun ng 1 buwan. Yung gitna, halimbawa dito, pwede ka pang magtanim ng 1 mais o 2 mais. Pagtaas ng mais na ganon, pasundan mo ng sitaw. Doon gagapang yung sitaw. So meron ka ng ilan? Meron kang ampalaya, 1, meron kang kalabasa, 2, may talong, may okra, may kamatis, may sili, may mais, may sitaw. 7 na kaagad yun. 8. Sa loob ng 1 buwan, ang makikita natin, di ba, dito ang espasyo niya, may bakante pang area na naka-open sa liwanag ng araw. So, pwede kang magtanim ng tanim na pwede mong harvestin lang sa loob ng 1 buwan. Kasi paglagpas 1 buwan, unti-unti magsasarado na yan yung mga dahon ng sili, okra, talong, habang yung mais at ang sitaw, dito siya kumukuha ng liwanag. So, sa loob ng 1 buwan, mula mo yung malantrap to, pwede kang magtanim ng isang gulay na within 1 month, ma-harvest mo. O within 3 weeks, di ba? Pechay. So, pwede mo tong taniman ng pechay. After 3 weeks, i-cut mo na lang siya. So, pangilan yung pechay? Siyam. O radish. Pwede mong lagyan din ng radish. Halimbawa, portion ito may pechay, doon may radish, doon may lettuce. O kung pwede mong buuin ng radish. Kaya lang yung radish, 45 days. Mas mahaba. Yung pechay, 3 weeks to 1 month yan. Pwede mo nang maanihan. So, hindi lang 7, nasa 9, yung pwede mong matanim sa unang at pagkatapos ng land preparation mo. As lalaki na yon, magsasarado na yung talong, yung sili, yung okra, tatakpan na niya yung buong ibabaw ng yung plat. Habang yung ampalaya ay dito at yung kalabasa ay naandun. Tapos yung sitaw mo, lalagpasan ng mais, yung mga okra, dito naman siya sa ibabaw kukuha ng sunlight, ng liwanag ng araw. So, tuloy-tuloy na yung bunga ng iyong sitaw. Nakatipid ka pa dun sa pagapangan ng sitaw mo. Pwede, di ba? Pwede. So, yun yung challenge sa inyo. Kung sana may gumawa din nun, subukan nyo yun. Lalo yung ganon, 1 metro kwadrado. Kaya ko din sinasabing i-record nyo kasi, ba, 1 metro kwadrado, tinaniman mo ampalaya. Mare-record mo sa 1 puno ng ampalaya, ilan yung ma-harvest mo hanggang mamatay. Sa 1 puno ng kalabasa, ilan ang ma-harvest mo hanggang mamatay. Sa 1 talong, okra, kamatis, sili, gaano kadami ang yung ma-harvest. Sa 1 puno ng sitaw, ay gaano karami. Ibig sabihin, sa susunod, kapag magtatanim ka na ng maramihan, alam mo na, pag nagtanim ako ng 10 punong sitaw, 80 kilos ang kaya kong ma-harvest dyan. Alam mo kagad magkano kikitain mo, alam mo gaano katagal gawin, gaano karaming materials, magkano gagastusin, kaya at saka kung mag-hire ka ng labor, alam mo kung magkano gagastusin mo. Gaano karami tubig ang itidilig mo. Dahil yung 1 metro kwadrado na yon, ita-times mo lang kung gaano kahaba. Mula sa 1 metro kwadrado, sumungguan 10 metro,
Naka-record na lahat yun. Lahat ng expenses mo times 10. Income mo times 10. Diba? Pwede. So pwede kayong mag-usap noon, lalo sa association, kung may magdidemand ng market, alam nyo na, kaya nyo nang tansyahin kung merong order na ganito kadami, hindi yung paalat tsamba ka lang, tanim ka 1,000 talong, di mo alam kung saan yung market mo. Pero kung may sigurado na, alam mo na yun, ganito karami muna kailangan. O pwede nyong i-divide sa bawat miyembro. Kung magkakanya-kanya, ikaw ang marami sa'yo, talong, si ganito marami ang palaya. Para nakadistribute siya at hindi magkakaroon ng competition doon, pero yung demand ng market, natutugunan ninyo. Pwede? Pwede. Tanong, may tanong. Paano siya kung tanong lang lahat ang itatanim? Pwede naman puro talong. Kaya lang yung ang encouragement ko sa inyo, sa unang tanim, iba-ibahin nyo. Kasi ang unang purpose doon, mapag-aralan nyo kaagad ang bawat tanim. Pag napag-aralan, yung ugali niya, lahat, anong peste meron siya, gaano kadami pwedeng ma-harvest sa kanya, gaano katagal ang buhay niya, no? Yun yung mahalaga sa una. Mahalaga kasi sa atin na magsasaka, hindi lang tayo nakadepende sa technician. Pwede kang maging siyentistang magsasaka sa sarili mong kakayahan. Pag-aralan mo yung ginagawa mo, tandaan mo, i-record mo. Darating ang panahon, kahit technician, hindi ka na niya, pwede kang ako, hindi naman sa nagyayabang. Katulad po na sinabi ko, wala akong formal na edukasyon. Pero pag minsan may mga ma-attend ng lecture ko na mga matagal na sa agriculture, diba, graduate, may masteral. Pero pag ginigipit na ako, binabalik ko lang, 20 anyos na ako nagtatanim ng organic. Ikaw, saan yung farm mo? Wala, professor lang ako, sa opisina ako. Ibang usapin yun sa may karanasan. Iba yung sa actual. Iba yung sa actual. No? So ang pambangga mo doon, yung karanasan mo. Walang tatalo sa karanasan mo kaysa doon sa doctorate na nasa libro lang nakadepende. No? Kaya mahalaga na maranasan natin muna lahat yan kung anong aalagaan natin. Ibig sabihin siya doon sa iba't ibang pangtaniman, sa iba't ibang business. Kung alin yung maganda yun ang dapat mo. Unang ikukonsidera natin kung ibibenta natin yan, ano yung may market. Pangalawa, ano yung may market na maganda ang tubo doon sa lupa mo, sa tinanim mo. Dalawa lang yun, kukonsidera natin. Pangatlo, kung ano yung alam mo. Pero yung dahil pag pinag-aralan natin, andun doon na yung teknolohiya, kaalaman. Kukonsidera mo na lang na target mo, sinong bibili, meron ba, gano'ng kadami, and ito ba, sakto dito sa lugar ko, yun lang. Bago ka mag-go. Okay? Tanong ko po, halimbawa yung kumput na, hindi ba pwede bukuha dyan ay ilipat sa iba doon sa tanim na wala dyan? Pwede naman. Pwede naman. Parang ginawa mo na lang tong composting area. Ang nangyari doon sa Magsaysay, sa Kuyo, napakataas, halos gantong ginawa nila sa daming materials. So ang plano nila, makalipas ang buwan, babawasan yun. Tapos magpapating bag sila, doon sila magtatanim ng gulay. Pero kukuha sila dito. Bawasan. Kasi mayroon po kami plano na magtanim ng pizay, kaya ganun ikukumpos na ako. Pwede po. Tapos ipulibag lang. Dali nasahang siyang ganun, tapos ilalagay ng pulibag lang. Pwede din po. Tapos dito lang. Ganun yung gagawin ko. Pwede po, mas maganda din po yun. Ay, sure. Kaya po, ganun para. Oo, maganda yan. Pag lalo kung medyo madami. Pero kung gagawa din lang kayo ng plot, yung ganito. Na yung sa sunlight. Apo. Sa mga fluid. Yung po ba dapat nakaganon yung plot natin. Ang pinakamainam, kung saan ang sikat ng araw hanggang lubog, dapat nakaayon siya. Kaya lang, depende yun sa lugar mo. Kung kayang ikonsidera, maluwag ang area mo, yun ang mainam. Kaya lang dito, ito yung dinesisyon ng Disibre ng may-ari, tayo nag-demo lang. At actually, ang sunlight yata dito, ang sikat niya. Di ba? O, sakto lang siya. Pag ganun siya. So, east-west direction. Mahirap lang kung pag ganun siya. Medyo balag
Advance. Saka yung kuha naman yung tungkol sa manali. Pang level. Pero mainam po yun, konsidera yung espresyo kung saan sisikat ang araw at subok nakapaganon siya. Para pag sikat pa lang ng araw, ang puno doon tinatamaan na. Yung buong halaman tatamaan hanggang pagdating dito, ito naman tatamaan niya. Kasi parang nagpapaalis din ng insekto yung sikat ng araw at vitamin D rin siya na kailangan din ng tanim. Katulad flour, mais, matatakaw kumain ng abono yan. Yan, pwede mong itanim sa una. Then isunod mo yung pamilya ng okra, talong, kamatis. Ihuli mo yung pamilya ng sitaw, talim ka ng munggo o mga bagyo bean. Yun yung pinakahuli kasi mag-iiwan ng pataba yun. Then saka maglagay ng abono uli o kay ganun at ganun. Ito ito sir, ito na yung lecture hapon sa apat na pangangailangan. Apo, Yung hangin, pagkain, tubig. tubig. Ang gusto ko lang malaman na maturo, ma-actual sa amin yung kung paano maghanap ng source ng tubig. Okay. Oo nga pala, no? Sige, sabi ko kasi kahapon, magtuturo din ako ng maghanap ng tubig. At si Joe, meron kayo ditong alambre? Yes. Kasi pangangailangan ito. Tubig, isa ko puro maghanap ng tubig. Pero andali, bago yung sa tubig, dito wala tayong tanong. May tanong pa. Okay. Yun, ang tanong, ano yung magandang idilig? Sa unang ganitong land preparation natin, pinakamainam sana dito idilig. Yun na yung nakarenola ang ihi mo, naghugas ng isla ka, hugas bigas, may lubluban ng kalabaw, nandun ang ihi tae niya. Yun yung magandang idilig dito. Kasi yung mga yun nakakatulong para madaling mabulok at nagdagdag ka pa ng pataba. Habang sa panahon na pinabubulok mo siya, 3 linggo, isang buwan, yun at yun ang idilig mo. Pinagbiakan ng kopra, yung sabaw ng nyog, yun ang idilig mo. Kasi yun, dadagdag ng pataba at nagpapabilis pabulok. Pero kapag tatamnan mo siya, o may tanim na, tigil ka na doon sa lubluban ng kalabaw, sa ihi ng puro. Pwede ka nang maghahalo ng tubig. Or lagay mo na doon sa nakababad. Tulad ng ginagawa ni ang prutas niya, kulapo, kakawati, nakababad. At yun yung kanyang dinidilig. Pero magandang kanina dapat, ang idilig sana natin, kung may lubluban ng kalabaw, ihi, o yung tubig doon, septic tank ng baboy, yun ang the best na idilig dito. Sinahod niyo yung itik niyo. Arenola na Sir, kahit na ganito na diligan na ng tubig na talagang tubig siyang malinis, pwede pa rin didiligan ng ihi. pwede, basta habang yung buong panahon na nakatakip siya, o binubulok natin yung isang buwan, kahit araw-arawin yung dilig. Pero pag binuksan nyo na at tinaniman, Ihi na.